Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. To commence today's program, please join me in welcoming the Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff of the OVP, Mr. Lemuel G. Ortonio, to deliver the welcome remarks. Maayong adlaw sa inyong tanan and a warm and meaningful afternoon to everyone who are here this afternoon. To our valued partners from the government offices, private institutions, civil society groups and organizations who have walked with us in service, welcome to this year's OVP Pasidungog. It is always a joy to see all of you to celebrate the work we've done together for the Filipino people. We know that the past year brought its share of challenges, but through it all, the OVP stood its ground, unwavering in its mission and responsive to action. And in that journey, we were never alone. Presentation of the awardees and the reading of the description of the awards. To introduce the award recipients and read the citation, we are pleased to introduce Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff of the OVP. Madam Vice President, maayong hapon sa tanan, ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues, and awardees. We are gathered today to honor our partners who have stood alongside the Office of the Vice President over the past year. It is an honor to celebrate their achievements and recognize their invaluable contributions to the OVP and, more importantly, to our nation. The first set of awardees are the partners of the Luzon-based satellite offices of the OVP in Bicol, Cagayan Valley, and Pangasinan. We recognize the individuals and institutions who support, have empowered the operations of the OVP Bicol Satellite Office, the OVP Cagayan Valley Satellite Office, and the OVP Pangasinan Satellite Office. Madam Vice President, 41 of our awardees are present. May I recognize that the awardees stand and be recognized, please. Maraming salamat. Please take your seats. Our second set of awardees are the partners of the Visayas-based satellite offices of the Office of the Vice President in Cebu, Bohol and Siquijor, and Eastern Visayas. We recognize the individuals and institutions who support, have empowered the operations of the OVP in Cebu, Bohol, and Siquijor Satellite Office, and the OVP Eastern Visayas Satellite Office. Madam Vice President, we have 47 of the awardees present. May I request that the awardees please stand up and be recognized. Please take your seats. And finally, our third set of awardees are the partners of the Visayas-based satellite office of the OVP in the Panay and Negros Islands. We recognize the individuals and institutions whose support has empowered the operations of the OVP Panay and Negros Island Satellite Office. Madam Vice President, we have 101 awardees present. May I request that the awardees please stand up and be recognized.
Thank you. Please take your seats. Allow me to read the description of the award. The award is proudly presented to individuals and institutions for their invaluable partnership with the Office of the Vice President in Nation Building, which has made a lasting impact on the lives of every Filipino. Given this 16th day of June 2025 in Davao City, signed Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. May I again ask our awardees to stand, all of you. Madam Vice President, these are our awardees. Thank you, thank you. Please take your seats now. Despite the challenges, the Office of the Vice President has consistently honored its mission to deliver efficient, accessible, and responsive public service for the good of all Filipinos. Today, we invite you to take a closer look at the milestones that we have achieved and the impact that we have made. Please join us, ladies and gentlemen, in witnessing our journey and the accomplishments of the OVP through this special audiovisual presentation. Across various routes, our Libreng Sakay program provided a welcome respite for over 1 million commuters, easing their daily travel expenses and immediate. By working hand in hand with LGUs and their existing response teams, our disaster relief operations effectively reached over 92,000 families and individuals with critical aid, ensuring a unified, collaborative approach to disaster relief. Our Kalusugan food trucks stand ready to provide immediate support during emergencies. From May 2024 to April 2025, these mobile kitchens were deployed 19 times, delivering a total of 3,914 hot meals to the dedicated first responders working tirelessly on the ground. Nurturing young minds, the Pansarap project delivered nutritious buns to over 13,000 students and vulnerable communities, supporting their growth and learning. Sustaining hope and future generations, our RISE program provided essential food supplies to over 146,000 individuals and families facing hardship, offering immediate sustenance and support. Investing in the future, the Pagbabago campaign distributed nearly 200,000 bags filled with school and dental supplies to learners, while also planting over 300,000 trees, nurturing both young minds and our environment. These numbers represent more than just statistics. They represent lives touched, burdens eased, and hope reignited. Despite the challenges, the Office of the Vice President's commitment to the Filipino people remains steadfast, driving us to continue making a difference, one life at a time. Ladies and gentlemen, to deliver her keynote message, let us all welcome the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. Thank you. Please take your seats. Before I begin, I would like to request my colleagues from the Office of the Vice President around the room to please stand up. And I would like to thank you for your commitment to genuine public service and for your love of country. Daghang salamat kaninyong tanan. Mga kababayan, thank you. You may take your seats. Government agency partners, esteemed private sector allies, dedicated civil society workers, development stakeholders, good governance advocates, and all our friends nationwide, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unang-una, taos puso po akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto ngayon, sa lahat ng mga kasama, kaagapay at katuwang ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Saksi, ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay na mga bulan. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto, at mabigo. The intention to weaken and frustrate us from serving the Filipino people failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng OVP. Sa misyong ito ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap, at magpapanday ng magandang kinabukasan. Nagawa natin ito ng may paninindigan bilang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong kumpanya, samahang sibiko, mga lokal na pamahalaan, at mga individual na may tungkulin, may malasakit, at pagmamahal sa bayan. Ang pasidungog natin sa taong ito ay nakatuon sa mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Kinikilala natin ang pagtahak sa mga bagong layunin, pagsubang ng mga bagong mithiin para sa bayan, at ang matatag na pag-angat na dala ng panibagong pag-asa at mas pinatibay na lakas. Sa bawat programa, proyekto at mga aktibidad na buong pusong itinataguyod ng tanggapan ng pangalawang Pangulo mula sa pangkalusugan, kabuhayan at pagkain hanggang sa edukasyon, pagtugon sa mga sakuna at para sa kapaligiran ay binigyang liwanag natin ang landas ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ating isinabuhay ang diwa ng pagsubang at pagbangon. Sabay tayong kumikilos sa kabila ng mga limitasyon para sa ating hangarin na maiabot ang serbisyong nararapat lamang na matanggap ng bawat Pilipino. The OVP Medical Assistance Program provided a lifeline and helped ease the burden of overwhelming medical expenses for over 127,984 Filipinos. Baby Jairo and his mother Rubilin are living proof that this hope is real and within reach. In the quiet barangay of Oringao, in Cabangcalan City, Negros Occidental, Baby Jairo, a 3-year-old boy, has been braving a battle no child should ever face, and that is leukemia. For every chemotherapy, his family had to endure a grueling 2-hour journey to Bacolod City, holding on to hope with every mile. It was his mother, Rubilin, who reached out to the OVP Panay and Negros Island Satellite Office for help. And with the swift response of our colleagues, help came for their family. Baby Jairo received the medical assistance he needed. Today, we are witnessing his remarkable recovery. He is noticeably more playful, brimming with energy, and the lump that once caused
his mother's so much worry has visibly started to shrink. Isa lamang si Baby Jairo sa libo-libong Pilipinong naaabot ng ating programa sa pamamagitan ng ating mga satellite offices. Ang ating mga SOs, kung tawagin, ang nagbibigay daan upang mas mapalawak at mapaabot natin ang mga Pilipinong nangangailangan ng ating tulong. Nagpapasalamat din kami sa ating mga katuwang na ospital, butika, at iba pang tagapagbigay ng serbisyong panlipunan sa tagumpay ng ating programa. In Cotabato City, we continue to uplift the Moro community through our OVP BARM satellite office. Our Janaza Kit program consists of various supplies necessary for Islamic funeral rites, such as cotton, white cloth, and cleaning supplies, such as soap, gloves, and more. We were able to provide 50 kits in 2024 and 21 more in the first quarter of 2025 to bereaved Muslim families. Sa panahon ng matinding dalamhati, ang ating Burial Assistance Program ay nagbigay ng agarang tulong pinansyal sa 25,495 na pamilyang Pilipino. Alam naman namin ang importansya para sa atin ang mabigyang galang at marangal tayong makapagpaalam sa ating mga mahal sa buhay. Meanwhile, the Magnegosyo Taday program has blossomed into a transformative initiative that made a meaningful impact on 463 individual beneficiaries and 9 organizations, reaching a combined total of 1,003 individuals with entrepreneurial dreams. Mula sa isang simpleng pangarap, ngayon ay isa ng matagumpay na agripreneur si Margie mula sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Dahil sa ating MTD program na ibinahagi ng ating OVP Bicol Satellite Office, pinasok ni Margie ang pagtatanim ng lettuce. Mula sa pagbebenta ng 500 cups ng lettuce seedlings hanggang 1,000 cups ng lettuce seedlings kada buwan, supplier na rin siya sa isang kilalang supermarket sa Legazpi City. Pangarap ni Marge na mapalago ang kanilang negosyo at sinimulan nila ito sa pagtatanim ng mga bagong produkto at ng livestock production. Para kay Margie, hindi lang puhunan ang naibigay ng MTD program, kundi pag-asa at panibagong simula para sa kanya at sa kanyang pamilya. Panibagong pag-asa rin ang hudyat ng MTD program para sa agripreneurial group na binubuo ng 10 former rebels mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Kinakatawan ng poultry farming ang pagsisikap ng mga dating NPA na maging produktibong mamamayan at ang pagbabalik loob sa lipunan at pagyakap sa pagbabago. Sa tulong ng ating OVP Southern Mindanao Satellite Office, sinimulan nila ang negosyo at ngayon ay nakakakuha na sila ng 60 to 66 na itlog kada araw at nakakapag-deliver ng 2 trays ng itlog sa 403rd Cooperative at kamakailan ay nakapagbenta pa ng 5 trays sa ating MTD team. Mula sa dati nilang merkado sa Campo Osito, Bahian, nakakapag-deliver na rin sila sa 403rd Infantry Brigade, patunay sa kanilang lumalawak na sakop at lumalagong negosyo. Ang libreng sakay program has also assisted over 1 million passengers in 2024. Layon ng inisyatibong ito
na makatulong sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao upang matugunan ang pangangailangang pang-ekonomiya ng mga pasaherong Pilipino, lalo na tuwing oras na dagsa ang mga tao sa kalsada. Bilang bahagi ng aming layunin na mapalawak ang serbisyo para sa mas maraming Pilipino, pinalalakas pa natin ang libreng sakay program sa tulong ng ating bagong katuwang, ang Kudos Trucking. 2 dagdag na bus ang inilaan para sa bagong mga ruta. Noong August 2024, inilunsad natin ang ruta sa PITX to Naik, Cavite, at ngayong Hunyo, sinimulan na rin ang libreng sakay para sa araw-araw na commuters sa Tacloban City at mga karatig na lugar. This year, through strong collaboration with our local government partners and swift coordination with emergency response teams, our disaster relief operations provided timely and life-saving support to 92,568 families affected by crises across the country. Between May 2024 and April 2025, our Kalusugan food trucks, our mobile kitchen on wheels, were deployed 19 times in key locations in Quezon City, Cebu, and Davao. These missions delivered more than just hot meals. They brought comfort and care to the front lines, serving a total of 3,914 freshly prepared meals to the brave men and women in uniform. Firefighters from the Bureau of Fire Protection who risked their lives battling blazes, police officers from the Philippine National Police who worked to maintain peace and order, soldiers from the Armed Forces of the Philippines who face danger to protect the nation, and volunteers from various humanitarian groups who tirelessly extend relief and hope. Each meal was a small token of gratitude from the Office of the Vice President for their unwavering courage, sacrifice, and dedication to keep our communities safe even in the darkest of times. Bilang pagtugon sa pangangailangang labanan ng gutom at alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino, namahagi ang ating opisina ng tulong sa pamamagitan ng pamimigay ng food bags sa mahigit 146,000 beneficiaries sa ilalim ng Relief of Individuals and Indigents in Crisis and Emergencies Program. Ang bawat bag ay naglalaman ng bigas, dalata at iba pang pangunahing pagkain na naihatid sa mga pamilya na nakaranas ng baha, sunog at iba pang matinding pagsubok. Ito ay naging paraan natin para mabigyan sila ng agarang tulong at pag-asa sa panahon ng pangangailangan. This year, our Pansarap project also delivered nutritious buns to over 13,000 students in vulnerable communities, supporting their growth and learning. Bilang isang ina, naiintindihan kong ang kalusugan at edukasyon ng ating mga anak ang ating pangunahing prioridad. Kung kaya't layunin namin sa OVP na matulungan natin ang mga batang matamlay sa klase dahil sa malnutrisyon o kawalan ng sapat na sustansya. Hangad naming maging katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki ng malusog, matatalino at masisiglang kabataan. From May 2024, we distributed 1,999,686 school bags to eager learners, each bag carrying more than just supplies.
but hope and encouragement. We also grew 301,355 trees alongside communities, nurturing not only our environment, but also cultivating in them a deeper sense of responsibility as stewards of nature. Sa pamamagitan ng pagbabago, A Million Learners and Trees campaign, ipinapaalala natin kung gaano kahalaga ang edukasyon, kalusugan, at pangangalaga sa ating kapaligiran, sa ating pagharap sa hamon ng nagbabagong klima at sa mga susunod pang henerasyon. Ngayong taon, buong pagmamalaki naming ipinapakilala ang bagong disenyo ng mga pagbabago bags. Mga disenyo na sumasalamin sa ating layunin na maghatid ng pag-asa sa bawat batang makakatanggap nito at sa advokasiyang mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Ang aming mga pagbabago bags ay hango po sa mga karakter ng Isang Kaibigan Book 2. Hindi pa po nasusulat ang libro, nauna lang po ang merchandise namin. Mula noong 2022, nakapagpamahagi tayo ng kabuuang 412,463 pagbabago bags, kung saan nangunguna ang ating OVP Panay and Negros Islands Satellite Office na nakapagbigay ng 45,343 bags. Kaugnay nito, ikinagagalak ko ring ibahagi na sa ilalim ng ating tree planting program, nakapagtanim na tayo ng 867,294 na punong kahoy simula noong 2023. Nangunguna rito ang OVP Central Office na nakapagtanim ng 257,200 na puno. Kaunting hakbang na lamang at mararating na natin ang ating layunin na makapagtanim ng 1,000,000 puno para sa kapakanan ng kalikasan at sa mga susunod na henerasyon. Sa layuning mabigyan ng pagkakataon ang mga bata na maranasan ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang pangalawang Pangulo, inilunsad din natin ang You Can Be VP program. Nitong nakalipas na taon, kasama ko sa Malaysia si Elise, isang mag-aaral mula sa Pampanga at isa sa 5 napiling kabataan sa buong bansa na naging bahagi nitong ating programa. Magkasama kaming dumalo sa isang mahalagang aktibidad na inilunsad ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council o SIMEO. Ikinagagalak kong ibahagi na nakapagtapos na ng senior high school si Elise with honors. Mula sa Santa Cruz Integrated High School ng Lubao, Pampanga. Kwento niya na naging daan ang You Can Be VP program upang magkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili at ipagpatuloy ang pangarap na kumuha ng kursong Public Administration. Kasama ko rin noong nakaraang Marso si Shara May, na ngayon ay isang upcoming grade 10 student mula sa Las Navas National High School sa Northern Samar, sa aking opisyal na pagbisita sa Cambodia. Una ko siyang nakilala nung binisita natin ang kanilang paaralan noong nakaraang taon at ngayon bilang ika-5 kalahok ng ating programa, naging bahagi siya ng mahalagahang pagpupulong,
pagbisita sa mga paaralan, at pakikipag-ugnayan sa mga leaders ng Filipino community sa Cambodia. Sa kakalipas lamang na taon, ipinangarangalan si Shara May ng with honors ng kanyang paaralan. Habang patuloy nating itinataguyod ang isang mas progresibo at mas matatag na bansa, nananatili ang tanggapan ng pangalawang Pangulo bilang isang maaasahang katuwang at kasangga ng bawat Pilipino. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, and respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. Sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, at mga organisasyong pangsibiko, ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyon pinansyal, balakid at pagsubok, patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adhikaing makatulong at makapagbigay suporta, lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Sa loob ng 3 taon bilang Vice President, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin para sa ating bayan. Kagaya ng araw na walang sawang sumusubang tuwing umaga, salamat sa inyong di natitinag na tiwala at pagsuporta para sa patuloy nating pagbangon upang maglingkod sa bayan. Unahin natin ang bansa kesa sa pansariling interes. Mangako tayo na ilalaan lamang natin ang ating puso at gawa para sa tunay na ikabubuti ng sambayanan. Ngayong taon, inaanyayahan ko kayong mas mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ay hindi lamang tahanan ng bawat Pilipino, kundi santuaryo ng ating mga pangarap. Mahalin natin ang Pilipinas dahil tayo ay iisa. Magkaiba man ang ating mga pinanggalingan, tayo naman ay may parehong mithiin. Kapayapaan, kaunlaran, at katarungan. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa pamamagitan ng tunay na malasakit, matibay na paninindigan, at matapang na pagkilos. Para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you, Madam Vice President, for your inspiring message. And now we will have a photo opportunity. May we prepare for the